Napakaraming dahilan po ngayong araw na ito para po tayo ay tunay na magdiwang. Unang-una po sa lahat dahil syempre ito po ay yung ika-4 na linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po, baka nakakalimutan nyo na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Easter po ay nagpapakilala sa atin ng isang napakalalim na galak na tayo po ay mga Kristiyano, dala-dala po natin ang kaligayahan. Bakit? Naniniwala po tayo ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay at ginapi niya ang kamatayan. Kaya nga pag nakakita ka ng isang Kristiyano, bugnutin, tapos parang malungkot, ay nako, ang hirap maniwala sa kanyang pagiging Kristiyano. Dahil ang Kristiyano laging masaya, laging maligaya. Hindi pwedeng galing sa lamay. Dapat galing sa tagumpay. Amen? Pangalawa pong dahilan kung bakit tayo nagdiriwang, Habemus Papam. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, talagang ang Diyos ay napakagaling at siya ang pumipili at nagluluklok kung sino talaga ang karapat-dapat. Tignan niyo, napakalayo sa ating naipili. Ang pinili natin, Cardinal Tagle, gusto natin yung ganyan. Ay, mali ang pagpili natin. Ang pumili nitong conclave na ito, ang ating Panginoon, at inilagay niya ang tamang Santo Papa. Sa paggamit pa lamang o sa pagpili pa lamang ng kanyang pangalan, nagkakaroon na tayo ng idea kung saan ang direksyon ng kanyang pangunguna sa ating simbahan. Sa paggamit ng pangalang Leo, isang dakila na Santo Papa, isang matapang na Santo Papa, pero Santo Papa rin nakasama at sumasama sa mga mahihirap at nangangailangan. Kaya we have an idea na kung sakali na gusto nyo pa rin ang pangunguna ni Pope Francis. Well, ngayon, pinagkalooban yata tayo ni Lord ng parang Pope Francis rin, pero parang mas magaling pa. Amen? Pangatlo, ngayong linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang Happy Mother's Day para sa mga ina. Palakpakan naman po natin ang mga nanay. Ayan. Mamaya po, susubukan kong isama o idikit ang aking homilya patungkol po sa mga ina. Ayan. Pang-apat, ang pagdiriwang po ngayong linggong ito, kada ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nakadedicate po sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol. Si Jesus Christ bilang ating Good Shepherd. Yan, sige. Una po, may 3 punto lang ako mula sa unang pagbasa, pangalawang pagbasa, at sa mabuting balita. Sa unang pagbasa, napakinggan natin si San Pablo lumabas para magpahayag ng mabuting balita. Galing siya sa sinagoga pero lumabas siya, ibig sabihin, ang kanyang binigyan ng mabuting balita ay hindi lamang yung mga Hudyo doon sa loob ng sinagoga. Lumabas siya at ipinarating niya po ang mabuting balita sa mga hentil na kung saan at that time parang hindi karapat-dapat. Bakit? Alam natin na mga hentil sa Biblia, ito yung mga tao na somehow doesn't believe, or they are not counted as people, chosen people of God. Mga taong labas, mga taong hindi hinirang, mga taong hindi kasama, mga taong etchapuera. No? Pero si San Pablo, ibinahagi niya ang mabuting balita kahit doon sa mga taong yun. Alam nyo, napakabuti ng Diyos kasi sa ginawa ni San Pablo ngayon, bakit hindi mo ma-appreciate? Tayo rin ay parte ng mga bayang hindi naman talaga pinili. Ang pinili lang naman talaga ay ang mga Hudyo. Pero salamat dahil ang Diyos ginamit si San Pablo para makarating sa maraming henerasyon hanggang sa ngayon ang mabuting balita at lumaganap sa maraming mga bansa. Pero alam niyo po, isa sa mga somehow still struck me until now ay nung bumisita po ako sa bansang Singapore. Doon po sa simbahan na tinatawag na Novena Church.
Alam niyo po yung simbahan niyo, laging puno, punong-puno. At alam niyo po, mas maraming mga tao na nandun sa labas. Kaya minsan po, nakausap ko po yung isang paring nandun, redemptorist na pare. Sabi ko, ang daming sisimba dito ha. Sabi niya, alam mo, yung mga nagsisimba, mas marami pa kesa dun sa mga pumapasok. Pero, yung mga nagsisimba sa labas, mga hindi Katoliko. Sabi ko, paano nangyari yun? Diba? Ang misa ay para sa Katoliko lamang. Sabi niya, yung mga nasa labas na yan ay mga Buddhists, mga Muslim. O sabi ko, bakit sila nagsisimba? Bakit sila nagpupunta dito sa ating simbahan? Sabi nila, kasi kinikilala nila ang kapangyarihan ng mahal na ina. Para bagang isa sa mga effective evangelizer talaga, hindi lang Santo Papa, hindi lang yung mga apostoles, hindi lang si San Pablo. Huwag mo memenosen ang kapangyarihan ni Maria. Kaya doon sa church na yon, mga kapatid, merong mga sumusulat ng petition sa labas ng simbahan, pero meron ding isang box sa kung saan sumusulat naman ng thanksgiving message yung mga tao at tunay na nararamdaman nila kung paano sila inaagapayan ng ating mahal na ina. At ito po yung matindi. Marami sa kanila, hindi naman pinipilit, hindi naman pinupuwersa, sila po ay pumapasok at umihingi ng binyag para sila ay maging Katoliko. In fact, mga 3 Sundays ago, yung kaibigan ko nagsimba nga doon sa Novena Church. Sabi niya, Father, matindi naman pala doon sa Singapore. Kung sa Pilipinas, sa 1 oras, nagrereklamo na tayo. Sabi niya, doon nagrereklamo talaga ako kasi 2.5 oras ang misa nila doon. Sabi ko, bakit ganun kahaba? Sabi niya, Father, kasi yung linggong yun, mahigit 600 na adult ang humingi ng binyag. 600 converts. At yun ay galing sa ibang mga sekta. Kaya kung makikita natin ang Diyos, katulad ni San Pablo, ang ating mahal na Maria, mahal na ina rin si Maria, pinapalaganap ang salita. Pangalawang punto sa ikalawang pagbasa, napakinggan natin yung sa bandang dulo ng pagbasa ni San Juan, yung kordero daw ay nasa gitna ng trono at siya ay magiging pastol nito. Alam niyo po, isang malaking katanungan sa akin yun kordero tapos magiging pastol. Sa totoo lang, isang malaking pagtataka sa akin yan kasi paano mo mailaalarawan na si Jesus ay isang kordero and at the same time, isa ring pastol? Ano ba yung kordero? Ang kordero, ito po yung pinaka mga bata, mga baby pa na mga tupa. Ibig sabihin, sila po yung hindi pa nagde-develop. Ibig sabihin, sila yung laging mabagal, sila laging huli. Kapag aatake ang asong lobo, sila talaga yung pinupuntirya. Bakit? Sila yung biglang naguguluhan at nalilito at hindi na sila makatakbo at ang nagtatakbuhan ay mga tupa. Sila yung karaniwan na nilalapa. Kaya pala, last week nung napakinggan natin, si Jesucristo ibinilin ito kay San Pedro nung tinanong niya si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Simon Yuanon, agapasme. Sagot ni Pedro, opo Panginoon, mahal kita, iniibig kita. Ang unang bilin ng ating Panginoong Jesucristo, pakainin mo ang aking mga kordero. Ibig sabihin, pakainin mo ang aking mga batang mga tupa, yung mga baby pa, yung mga kawawa. Ibig sabihin, sa pag-iisip at sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, inaalala niya yung mga powerless, yung mga walang kapangyarihan, yung mga walang sinabi. Yun ang makikita natin sa loob ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Napakarami naman po kasi talaga na gustong sumakmal doon sa batang tupa na yaon dahil walang kalaban-laban. Ang totoo mga kapatid, lahat tayo ay parang ganoon Bakit? Maraming beses tayo po ay nabibiktima. Hindi lang nabibiktima ng sistema, nabibiktima rin tayo ng mga tao. Ito yung problema, yung mga pinagkatiwalaan pa natin, sila pa ang bumibiktima sa atin.
Example ha, bukas po, eleksyon. Ito po yung sabi ni Father Dave Concepcion, hindi pwede ngayon nagpapasalamat ka kay Lord, konektado ka kay Lord, tapos bukas ang iboboto mo magnanakaw naman. Di ba? Parang napakalaking pagkasalungat na tayo pinipilit natin ang pagpapakabuti, tapos ang iboboto natin bukas ay mga tao na walang niya. I'm sorry for the word, totoo po talaga. Mga taong walang concern sa mahihirap, mga taong concern ay magpayaman lang, mga taong concern ay makarating lang doon at makakapit sa kapangyarihan. Sana po mga kapatid, no, sa ating pagpili, alalahanin rin po natin yung mga kordero, yung mga kawawa, dahil sa yung pagpili, ang talagang magbabalikat ng konsekwensya ay yung susunod na henerasyon. Parang awa nyo na. Wag po kayong bumoto ng artista. Opo. Hindi ko sinasabing masamang tao sila, pero entertainer sila Opo. Pag naglagay tayo ng senador, siguraduhin natin marunong bumalangkas sa batas. Hindi po parang payaso lang doon na nagsusuklay ng bigote. Wag po yun. Please, please. Tignan nyo kung kayo ay papasok sa gobyerno o sa trabaho, ang dami pong hinihingi sa inyo. Qualification, educational background, kahit yung inyong pinanggalingan trabaho, hihingin. Psychological test. Ang daming requirement. Tapos magkanong sahod mo? 15,000. Tapos hindi ka rin naman talaga sigurado kung ikaw ay matatanggap. Di ba? Samantalang yung iboboto natin, napakagaling lang sumayaw. Tapos sila yung nagiging senador. Please, parang awa nyo na, alang-alang sa mga kordero, doon sa mga kawawa, yung mga walang sinabi sa lipunan. Bumoto po tayo ng tama. Amen? Amen kayo ng amen dyan. Meron pa kayong isang boboto yung nagsabi na bawal na daw po ang krus sa lahat ng pampublikong lugar. Huwag niyong iboto yun. Ay, Diyos ko Lord, hindi ko napapangalanan. Opo. Okay, sa pangatlong pagbasa, alam niyo po, sinabi ng Panginoon na ang kawan ay ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Kaya hindi niya sisirain ang tiwala ng Ama sa Kanya, alang-alang sa pagtitiwala ng Ama sa Kanya. Yun yung isang larawan ng isang mabuting pastol na pagkatiwalaan at hindi kakalimutan ang kanyang kasunduan sa kanyang Ama. Ngayon 2025, tignan nyo ang ganda Bukas eleksyon. Isang pagpapaalala na pipili tayo ng pastol ng bayan. Tapos ngayong linggong ito, linggo ng mabuting pastol. Pero binibigyan tayo ng isang ehemplo, pinakamalapit na ehemplo ng isang mabuting pastol. At ano yon? Sino yon? Yung ating mga nanay. You see, hindi ka na mag-i-imagine, paano ba yung pagiging pastol? Look at your mom. Tignan nyo yung mga nanay nyo. Sila ang tunay na pastol na mabubuti. Hindi nga humihingi ng sukliyaan, hindi humihingi ng kabayaran, pero ang sakripisyo nila ay todo-todo. Na lahat dapat ay sa iyong kabubuti, sa iyong kapakanan. Doon sa mga tao na reklamo kasi ang nanay nila masungit, ang nanay nila ganyan. Huwag ka magreklamo, nobody's perfect. Walang perpektong nanay. Pero bago ka mag-demand ng perpektong nanay, maging perpekto ka muna. Ikaw nga din, di ka perfect Pero mga kapatid, ang pinakamalapit na imahe ng mabuting pastol ay ang ating mga ina. Kaya nga, ang gandahan, nilaro ko lang ito. Psalm 23, ano yung sinasabi ng Psalm 23? The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ginamit ko ang ina instead of using the name Good Shepherd. Tignan nyo, lapat na lapat Ang nanay ko, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Totoo,
Di ba? Pinahihiga niya ako sa isang malambot na kama para hindi ako ginawin sa aking pagtulog. Pinagmamasdan niya ako habang ako ay naglalaro. Kahit sa ulan, ako ay nagtatampisaw, nandoon lamang siya at nakatunghay. Pinamnunumbalik niya ang aking katinuan. Nanay ko yan, ganyan ang nanay ko. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng paggalang, responsibilidad, kabutihan, sapagkat ako ay kanyang pinangangalagaan. Tuloy ko inilapat ko sa Psalm 23 to. Oo, bagamat lumalakad ako sa harapan ng aking mga kaaway na kalaro, hindi ako natatakot dahil ang nanay ko ay laging malapit sa akin at ang kanyang turo. Ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tinig, inaaliw ako. Inihahanda ako ng nanay ko sa hapag na inihain niya sa akin at masayang tinatawag ako sa tuwing maghahapunan. Kahit nag-e-enjoy pa ako sa paglalaro. Pinapahiran niya ng halik ang aking mga sugat. Totoo yan, di ba? Pag nasugatan tayo, halikan lang ng nanay natin yan. Parang yun na ang gamot. At hinihilom niya ang gasgas sa aking balat. Kahit na yung sakit na dinadamdam ng aking puso. Ngumingiti lang siya at inaabot sa akin ang tuwalya kahit nakalimutan ko ito bago ako maligo. Tunay ngang kapayapaan at kapangyarihan. Tunay ngang kapayapaan at awa ang aking nararamdaman at pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay ang kanyang bilin sapagkat tinuruan ako ng aking ina na manahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Lapat na lapat talaga, no? Yung kwento ng mabuting pastol sa nanay. Ito po, bukas, dasalin nyo rin po yung Psalm 23 sa pagpili natin ng ating mga kawani sa gobyerno. Subukan po natin, kung lalapat talaga. Ang aking politician ay aking tagapagtaguyod, patay, doon palang bagsak na. Hindi ako magkukulang. Patay na naman. Parang 1 linggo lang po yung ayudang ibinigay. Tapos 6 na taon o 3 taon na paghihirap. 6 na taon na kulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan ng pangako. Puro pangako. At parang walang kaginhawahan. Dahil yung pinili ko, nangako, na magiging ala Singapore daw ang Pilipinas. Hanggang ngayon, mas mahirap pa ako sa daga. Pinapatnubayan niya ako sa tahimik na batis. Patay tayo dyan. Parang ang gulo-gulo ng mga eskinita at mga kalsada. Pinanunumbalik niya ang aking tiwala sa sistema. Ang sistema ng Pilipinas, bulok. Nandun pa rin ang lagayan, nandun pa rin ang suhulan. Sino ang pinakikinggan? Yung mga mayroong pera, yung mga mayroong sinabi, yung mga taong mayroong titulo. Paano na lang ang ordinaryong tao? Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran. Parang hindi nga. Kasi sila mismo hindi nila ipinapakita bilang ehemplo sila. Merong isang politician, magsasaksak pa doon sa loob ng bar. Nakita niyo yan? Tapos iboboto pa. Diyos ko Lord. Mga kapatid, bukas lalabas tayo. Sana maging matalino po tayo. Pero hindi lang basta talino. Sana tanongin natin ang Panginoon, Lord, ito bang iboboto ko? Ito ba ang kalooban mo para sa bayan ko? Lord, sana hindi lang ako nag-iisip kung ano yung pakinabang ko doon sa taong yun. Sana
ang pakinabang ng buong Pilipinas ang iniisip ko. Kasi meron po sa atin na ganyan, ay ako basta ako Bisaya, ang iboboto ko Bisaya. Basta ako taga Ilocos, ang iboboto ko Ilocano. Basta ako taga Mindanao, ang iboboto ko taga Mindanao. Mali yan. Regionalistic ang pag-iisip na yaan. Pagiging makasarili para lang sa iyong probinsya. Ang isipin mo yung pagbuong Pilipinas. Yung kayang magbago. Hindi lang yung nagmumura. Hindi lang yung parang matapang lang. Sana yung merong puso na talagang maglilingkod. Tandaan nyo, iba ang kategory ng senador ha, iba rin yung kategory ng local government. Ang senador, gumagawa ng batas. Kapag ang senador mo nag-aayuda, wag nyo silang iboboto. Hindi yun ang trabaho nila. Ang nagbibigay ng ayuda, DSWD. Dito tayo niloloko ng mga politician eh. Hinihilam nila tayo, sinisilaw nila tayo doon sa 5 kilong bigas. Pasensya na, nagagalit ako ha. Kahit ano yung pagkakasabi natin, ang nananalo ay yung talagang nagpapahamak sa mga Pilipino. Sabi ni Father Roy Belen, eto tatapusin ko na, kung hanggang ngayon mahirap ka pa rin kasi mali yung binoto mo, kung hanggang ngayon mahirap ka pa rin kasi mali ang binoto mo, kasi yung binoto mo hindi parang mabuting pastol. Pag nagbigay yan, magkakamkam rin yan ng sarili niya, ng kayamanan mo. Pagdasal natin ang Pilipinas. Pero bandang huli, sana kung paano pinili ng Diyos ang perpektong ina para sa imperfect, perfect gift, sana yun ang ating maging guide sa pagpili ng leader natin bukas. Amen.